masasabi ko lang po na mamimiss kita at mahal na mahal ka namin. Hi, Nay. Sana po ay nakapagpahinga ka po ng payment po. At marami pong salamat po sa mga lahat na ginawa niyo po sa amin, pagmamahal. At namimiss na po ang kita. At sana ay kagabayan ka po ni Ama. May hamak ka po na. At saka nagpapasalamat po kami po. Ay, yun lang po. Yun lang po. Para po sa akin, Ina, mahal na mahal po kita. Hindi kita makakalimutan. Maraming salamat po sa pag-aruga sa amin. At sana po lagi mo kami gagabayan. Mahal na mahal kita, Nanay. Sana mayakap kita ulit. Mahal na mahal kita. Namiss ko po kayo, Nanay, lalo na yung pagtuturo niyo po sa amin ng magandang asal, lalo na kapag sumasamba tayo ng maaga, tapos yung mga banding natin, na lalo na yung tawa mo, mamimiss ko. Yun lang. Oh, Auntie, nandito na kami mga pamangkin mo na taga Ilocos. Nandito rin si Auntie Rose na hipag mo sa unang kaloding. Kami ang mga representante ng Ilocanja na partes mo. Si Ate Mary Jane dito. Si Manong Paos at kay Manang Ella, Manang Erlyn. Ante, di ka namin malilimutan. Di man mahabang panahon, pero salamat sa iyong pagmamahal. Naramdaman namin ang iyong pagmamahal, yung concern mo sa isa't isa sa amin. Higit sa lahat yung mga advices mo sa buhay. Kami ay nagpapasalamat sa iyo. Kailanman manatili ka sa aming puso at isipan. Maraming salamat. Nanay Trining, salamat sa lahat. Salamat sa lahat ng pagmamahal mo for making every one of us special in a unique way. And dito kami ngayon. Alam ko na nakakapanghinayang na wala kang ngayon. Kasi ito yung gusto mo talaga eh. Yung mayakap kaming lahat at makita mo magkakasama kami. Yun na masasabi ko, salamat sa lahat. Kahit na may mga bagay talaga na hindi napagkakaunawaan ng pamilya. Pero mahal na mahal ka ng bawat isa sa amin. Habang buhay ka naming aalalahanin at patuloy naming ikikwento sa aming mga anak at magiging apo kung paano ka naging mabuting ina at mabuting lola hanggat sa abot ng makakaya mo. Pati sa mga apo mo sa tuhod, sa iyong huling hininga, pinili mo na makasama ang bawat isa sa amin. I love you, Nay. I love you po. Paalam, Nay. Alam ko, sa pupuntahan mo, hindi ka malulungkot kasi makakasama mo yung mga nauna na. Salamat sa pag-aaruga, pagmamahal. Salamat sa lahat-lahat ng sakripisyo
Bagamat hindi rin namin natumbasan ng lubusan, pero sinikap din naman namin na mapsiyahan ka at mabigyan ng kaligayahan kahit paano. Lahat naman kami nagmamahal sa iyo. Sana kung saan ka man, magabayan mo rin kami. At alam namin kahit nandiyan ka lang para sa amin. Paalam. Hello. Message po kay nanay. Miss na kita, yung mga tawa-tawa natin, nung live streaming ako. Tapos na-miss ko si nanay kasi malambing yan. Mahilig siya mangyakap. Yung tawag niya sa lahat, anak. Para talaga siyang mother of everyone. So, ayun, nahawakan niya pa ako ng mahigpit nung dumalaw ako sa ospital, nung buhay pa siya. And yun nga, yung humina na yung pagsasalita niya, na-miss ko yung madaldal si nanay. Kasi November pa noon, medyo malakas pa siya. Masigla pa siya noon. Kaya yun, nakakalungkot talaga ngayon. Miss ka na namin, Nay. We love you and gabayan niyo po kami. Thank you. Very emotional type of gathering na bihira ko i-host. And sa totoo lang po, malungkot din ako dahil ngayong gabi is about our grandmother or lola. And we appreciate all the presence of our guests, especially coming from different countries and different parts of the Philippines. And so we are gathered up because we lost one of the most loving member of our family. And of course, our grandmother is a spotlight for everybody, especially in our family. Si nanay talaga yung nanay ng lahat. Lahat ng kakilala niya, tawag niya talaga is anak. Kahit hindi niya kadugo or hindi namin kaano-ano. Basta mas bata sa kanya, ang tawag niya talaga is anak. So I can say that my grandmother is a mother to everybody. And of course, as we gather up this evening to commemorate and remember the memories of Lola Trinidad Lava, we would like to request a moment for each and everyone na nandito ngayon to please share with us your special or memorable experiences with Lola Trinidad Lava. Ayan. Anak ni nanay, nagkaroon ng asawa, and coming from different families, nag-gather kami in the fourth day na ba? Tama. And kasi actually, to be honest, wala ako nung first day. So, nandito lang ako ng second, third, and ngayong gabi. And so, as I said, I would like to request na tayo lang nandito. We would like each and everyone to share sa kwartong ito kung ano yung mga experiences nyo and of course your wishes or last notes na kahit hindi tayo naririnig ni nanay, you will be able to express kung ano man yung gusto nyo sabihin at the very last moment. So, unahin natin sa mga apo. Unahin natin yung kuya ko. Kuya John. And anak muna pala. Uunahin natin ang uncle po namin. So, 20 years. So, sa tulong ng Facebook, we were able to reunite with Uncle Arthur. And sobrang saya talaga ni nanay the moment na nakita sila ulit. Kasama talaga tong video. May video rin ako. Mahilig kasi ako mag-video-video. So, nung nag-reunite sila, kasama po yun, may video akong ginawa nun. Kaso, hindi natin mapanood. So, sige, tawagin. Ang nanay ko. Yes! Naintindihan niya ako. Sorry kung ganito ang salita ko.
pwede na rin. Kasi naintindihan ng nanay ko, klase pagkatao eh. Kaya, pasensya na lang sa nanay ko Sa lahat ng nanay na hindi nakakilala sa akin, siguro naintindihan nila. Malakas din ang loob ko. Nakita ng nanay ko kung paano ko ginawa siya ng pagmamahal. At naintindihan naman ng mga kapatid, naintindihan nila ako. Kailan nila ako napansin. Diba? Kaya wala silang masabi. Ano ba gagawin ko? Nariyan na yan. O diba? Siguro naman, nakita ko sa nanay ko, gano'n siya kamahal. Hindi ko naman siya iwanan. Nung ginawa siya, maligaya na siya. Hindi na siya naghihirap. Ano tayo magagawa dahil nariyan na yan. Siguro naman, wala naman ako mapipid sa sarili ko. O, diba? Malaya na ako. Wala na ako magulang. Ayun lang masasabi ko sa mga kapatid ng nanay ko at mga pinsan ko. O, ayun lang masasabi ko. In-law ni nanay po. So, ayaw kasi na ito magpatawag ng lola eh. So, auntie talaga yung tawag. Auntie Rose, yun po. Sipag, pasensya ka na at hindi nakapunta yung kapatid mo. Kaming dalawa sana ang pumunta. Kaso lang, hindi niya kaya nang magbiyahe ng malayo. Sipag, pasensyahan na yung kapatid mo kahit gusto niyang pumunta. O ang na lang ang pumunta. Kaya pasensyahan na Sipag. Kung ano. Ano may kaya marami pa sana ako sa inyong pero pasensya na. Salamat po, Auntie Rose, Uncle Arthur. Siya naman po yung panganay na babae. Maraming salamat, Nay. Marami kang alaala, masaya, yung mga pag-aalala mo, pagmamahal, lahat sa amin. Maraming salamat lahat. Itatanim namin yon sa pusok isipan namin. Yung mga masasaya at mga kabutihang ginawa mo, mga pag-aalaga mo, mga pag-aalala mo sa amin. Halalahan ninyo si nanay. Alam niyo yun. Alam namin, kahit paano, napapasaya ka naman namin. Hindi naman naaalis na minsan. Nagkakasamaan ng loob. Pero kahit nagkakasamaan ng loob, ikaw pa rin ang nagpapakumaba. Alam ko yun. Saksi naman kayo na kahit na anong kasalanan o anuman na bigay natin, kasamaan ng loob kay nanay. Pero lagi niya tayong pinapatawad. Siya yung nauuna talaga. Kasi nga nanay, di ba? Lahat tayo nanay na rin. Huwag niyo sabihin na hindi kayo nagkakasamaan ng loob ng mga anak niyo. Pero bilang ina, kahit ano pang nagawa ng mga anak natin, pinapatawad natin sila, di ba? Sinong nanay ang hindi nagpapatawad? Tanungin ko kayo. Ha? Nay, alam namin, mahal na mahal mo kami at mahal na mahal ka namin. Ginagawa naman namin ang lahat sa totoo lang. Lahat kami, pati mga apo mo, pinasyan ka. Lahat, pag kami, pwede kaming ibigay na ikasisiya
at ikatutuwa mo, ginagawa namin. Hindi ka namin makakalimutan. Alam mo yun, lahat ng naiwan mo alaala, maraming salamat. Nandito lahat yun, hindi lang dito, pati dito. Babaunin namin lahat ng kabutihan at pagmamahal mo na ipinakita mo sa aming lahat, sa iyong mga kapatid, sa iyong mga pamangkin, at higit sa lahat sa aming mga anak mo at mga apo mo. Maraming salamat. Mahal na mahal ka namin. Kami nakauwi sa Visayas. Kaya ngayon din, pagkatapos nung kay Papa, ito na yung pangalawang mabigat din na okasyon na ginawa ko na program. Okay, so pagkatapos ng anak, tumawag naman tayo ng pamangkin. Hello. Ang masasabi ko lang kay auntie, napakabait, napakalambing sa mga pamilya ko at sa lahat kami sa Ilocos. Basta nandun, hinahagkan kami at linalambing talaga. Pero nung huling nagpunta dito sa Maynila, ayaw naming payagan talaga. Pero hindi namin alam na dinala dito sa Maynila talaga. Kaya masakit sa amin kay nanay at uncle ko kasi lahat ng sandali niya hindi nila nakita. Ang tagal-tagal na nilang hinanap noon. Pero ngayon, namatay na siya. Hindi naman lang nakita yung mga magulang namin talaga. Kaya, ang sakit ng kalooban namin. Kaya, auntie, pasensya ka na, hindi nakarating si nanay kasi hindi niya kayang bumiyahe pa. Mahal na mahal ka namin, auntie. Salamat. Sa inyo lahat, hindi ko na-English eh. Alam niyo po, kasi sa akin, siya ang pinakamalad ka sa amin lahat. At saka, alam niyo po, isang hiling niyo lang sa kanya, talagang hiling niya. Lalo na sa mga anak ko, sa mga apo niya, hindi siya nakakatiis na pagbigyan, minsan kahit hindi nga pwede. Pero siya, sa pagmamahal niya sa mga apo, sa mga anak, talagang binibigay niya. Minsan, kapag kasama mo siya, lalo sa pasyalan, enjoy siya sa ganon. Gusto niya yung lumalabas, ayaw niya nang maiiwan sa bahay. Tapos, isa pa, minsan nakaupo lang yan eh. Nag-iisip. Nanay, ano iniisip mo? Kasi, anak, naalala ko yung mga kapatid ko. Ang tatay ko, ang mga pamangkin ko doon. Si nanay to. Kasi nga po, si nanay, umalis siya sa bahay nila. Pero, alam ko, hindi ko alam kung ano edad. Kaya, napakalungkot ng buhay ng anak ko. Alam ko, gusto niyang umuwi. Ayaw niya na na yung bang sa palagay natin na hindi ito dapat eh. Kaya lang, sa amin ng buhay, hindi ko po alam kung anong nangyari sa kanya. Pero one time talaga, masakit sa kanya. Hinahanap niya yung tatay niya, yung sa Ilocos, ang kapatid niya. Nakwento niya yung buhay niya.
paano siya, di ba, alis ka. Tapos, pumunta ka sa nowhere. Hindi mo alam kung ano buhay. Pero minsan, kasi may dahilan siya. Tapos, may mga bagay na, alam mo, ipakwento niya sa akin. Kung paano niya tinakbo yung buhay niya. Kasi alam niya na sa Maynila pag wala akong trabaho. Kung ano-ano na lang ginawa niya para mabuhay siya. Tapos kami nung pinanganak, although kahit may mga nangyari sa buhay niya, hindi niya pinabayaan ng mga anak niya. Tapos, pag naalala niya yung buhay niya noon, alam ko hindi niya kagustuhan yun. Pero, sumubok siya sa buhay. Sumubok sa buhay. Kasi wala ko na rin na, may ayoko doon kasi ganito, ganyan eh. Pero hindi. Pinaliwanag niya lahat. Tsaka, sa mga anak ko, kahit hihirapan siya. Kasi, siyempre maalis ko ako. Siya po yung naiiwan sa mga anak ko. Naalagaan niya. Lumaki sila. Tsaka, yung buhay niya na talagang pinaglaban. Tsaka, talagang ang tibay niya talaga. Kasi, di ba yung ibang mga ganyan na problema, hindi kaya. Kasi nanay mag-isa. Wala siya na. Tayo nga eh. Di ba? Pag nagkakaproblema tayo. Sabi ko yung sinalo. Lalo pa kaya siya. Ang tagal niyang nawala sa magulang niya. Tapos wala ding matakbo ang kapatid. Hindi na siya nagdidepend sa kanya. So, kasi nalaman ko din yan kasi yung kaibigan niya nagsasabi sa akin, kwento kung paano naging buhay ni nanay. Kasi siyempre, ataka kami na. Pero yung makakibarahan sa kaya, naisip ko agad. Alam na niya, mahal namin siya. Hindi ko napapakabain kasi mahabang kwento talaga. Yun lang po masasabi ko. Maraming salamat. Si nanay po, gaya naman ng alam nating lahat, maalalahanin, malambing, mapagmahal. Siguro nga, kung makikita niya ngayon na lahat tayo nagsasama-sama, ito talaga yung gusto niya. Na makita yung bawat isa. Malayo ka pa lang, lalapit na yan sa'yo. Yakapin ka. Hahalikad ka. Tsaka maalalahanin talaga siya. We have, ginawa niya tayong may pagmamahal niya. Bawat isa sa atin is very unique in a special way. Lahat tayo naaalala niya. Although, meron siyang mga favorites. Diba? Pero nauunawaan namin yun. Tinanggap namin yun. Pero hindi siya nakakalimot. No matter how na gusto natin siyang pag pumupunta siya sa amin, pinipigilan namin siya. Lagi siyang nagmamadaling umuwi kasi naalala niya talaga si Shelene, yung mga apo niya, si Auntie Jo na kahit malayo na, lagi niyang binabanggit sa lahat ng bagong kakilala niya kung paano siya naging proud sa mga anak niya. At saka hanggang sa uling sandali, sinikap niya po na makabalik dito sa Maynila
para makapiling niya yung mga anak niya. Nung bumalik siya dito, sinikap niyang magkita ulit sila ni Uncle Arthur. Lahat. Pinipigilan man namin siya, pero lahat po yun gusto niyang ikutan, gusto niyang makita. Kahit ng mga huling sandali, iniisa-isa niya. Marami siyang gustong puntahan. Masaya rin, alam ko na masaya na rin si nanay na kahit papano sa mga taon niya sa buhay, yung mga kapatid niya na halos dekada na hindi niya nakita, nagkita-kita po muli at nakabalik siya dun sa kanyang bayan na kinapanganakan. Ngayon po, hindi man tayo nakikita ni nanay, hindi naman na tayo naririnig, pero alam naman nating lahat, naging masaya na po siya at nasulit niya na po yung kanyang buhay. Sana po tayo ng mga naiwan, makapagpatuloy po tayo at maging matatag sa patuloy nating pakikipagbaka. Dahil alam naman nating lahat, ika nga una-unahan lang, balang araw, isa-isa sa atin ang susunod doon. Kaya muli po, nagpapasalamat kaming lahat sa kabila po ng malayong lugar na pinanggalingan ng bawat isa. Sinikap niyo po na makapagtipon-tipon tayo ditong lahat. Salamat po. Okay. Maraming salamat po, Ate Yuki. And now, tawag po tayo ulit ng isa sa mga pamangkin ni Nanay. So, ayan. Ante, ayan, si Ante ay matatag na ina. Yun ang pagkakilala ko sa kanya. Isa siyang matatag na ina. Kaya hindi mo siya makitaan ng problema kung tuwing dinadalaw ko sa Antipolo. Sumasalubong yan. Yung mahigpit na yakap sa lubong niya. Yan ang hindi ko makakalimutan kay Ante. Ante, salamat din sa mga advices mo sa akin. Mga masasayang kwentuhan. Hindi ko makakalimutan. Higit sa lahat, yung mga sharing mo patungkol kay tatang namin. Hindi ko man nakita ang tatang namin. Pero nabuo mo rin yung kwento sa akin. Kasi ang tatang namin, sabi na Ante, sila yung magkasunod. Kaya sila yung mas higit na magka-close na magkapatid daw. Sabi niya. Kaya salamat Ante sa iyong katatagan. Hindi kita makakalimutan kailanman. Sa ating lahat,
ito ay hindi katapusan, kundi simula. Si Auntie ay, kumbaga sa enrollment, siya na po ay una nang nakapagpalista. Makikita pa tayo sa susunod o sa kabilang buhay. Tayo ay, kung ano yung katatagan niya, ating taglayin. Siya ay palaban sa lahat ng aspeto ng buhay. Nakita naman natin sa kanyang buhay. Kaya yun ang tularan natin at huwag kalimutan. Higit sa lahat, pag-alabin pa rin yung pag-iibig kahit anuman yung mga nakaraan. Pag-ibig ang siyang magbuklod sa atin. Maraming salamat. Hindi pa rin naman makapaniwala. Yes, just go. Nakalala ko pa rin na marami pong salamat po sa mga binabigay niyo sa amin. Sana po ay makakapagpahinga ka na po ng tahimik. Hindi ba nito eh? Lagi na eh. Pag may mga sakit, lagi siya nagkagan eh. Hindi ba? I still cannot believe it that she's gone. Just like that. And I will always share those happy moments with her. In our memories, in our hearts, you will always be alive. Kahit wala ka na ngayon, mabubuhay ka pa rin sa mga puso namin. So, ayun lang po. Salamat. Alam mo, ako po yung ilalagaan ni nanay ng bata pa. Kami yung sobrang maraming memory. Ako rin yung paborito at kaaway niya. Lagi. Kasi, sa totoo lang, kaya ako siya inaaway kasi mahal na mahal ko siya. Concern ako kung mapapahamak siya. Ayoko mapapahamak siya kasi makulit talaga si nanay eh. Sa mga gamot, lagi ako nagagalit sa kanya. Kasi ayokong, yung kidney niya, inom ka na naman ng inom na eh. Hindi mo na naman sa akin sinasabi. Ano naman yung lola ko sa totoo? Akala nila inaaway ko kasi ayoko siya, hindi ganoon. Mahal ko yung lola ko. Sa totoo lang. Hindi porket sinabihan ko siya na gano'n. Kasi marami siyang minsan mali na ako lang kasi yung may lakas na loob magsabi sa kanya na mali niya eh. Ako lang yung nagsasabi na, oh nay, kaya ka na naman, makulit ka na naman, mapahama ka. Ako po talaga yung matigas ang ulong apo niya, pero ako po yung mahal na mahal ko po talaga siya.
Katulad po sa barangay, lagi muna mawala sa bahay, nagugulat ako kasi baka mapahamak siya. Tapos araw-araw kami, lagi ko siyang sinasabihin. Hanggang sa nanaawa na rin ako, inintindi ko na lang siya na yun yung kasiyahan niya. So, tuwing pupunta siya ng loob dun sa mga senior, pinapayagan ko na siya. Nakita ko naman na masaya siya doon. Kahit na parang sa'yo, tumanda siya na layas. Hindi kung kailan siya tumanda, saka siya naglalayas, ganun. Lagi siyang nandun sa mga kaibigan niya. Tapos minsan, napaalam siya sa akin na, papatulugin ko yung kaibigan ko para may kasama. O sige na, ganun lang. Minsan naman yun, actually madalas kami nag-aaway, sa totoo lang. Kasi nga, iniisip ko kasi yung kalagayan niya. Mahal ko kasi siya. Akala niya, kasi minsan parang hindi niya ako naiintindihan. Akala niya galit lang ako sa kanya. Pero kasi, hindi kasi ako siya uwi kay nanay. Hindi pa kasi ako ganun ako. Hindi ako yung naalikan ko siya. Hindi ako ganun. Pero mahal ko siya. Minsan, pag alam bigyan sa akin sa bahay, Shin, may pera ka. Hindi bibigay naman ako, pero hindi naman gano'ng kalaki yan. Pero nakikita ko sa kanya, pag binibigyan ko siya, sobrang saya niya. Kahit 200 lang, 500. Alam mo yung hindi siya mag-reklamo na, okay, ganito lang binigay mo sa akin. Minsan nga 100. Minsan, ano kami ng kamyas, ibebenta namin. Kaya si Elinor, sabi niya sa akin na, may merienda na tayo. Eh di kami, bibili kami ng soft drinks. O kaya naman ng tinapay, juice. Yun na. Pag napapabili siya ng gano'n, sasabihan ko na naman siya. O na, bawal yung soft drinks. Yan, makakasagutan na naman kami. Pero gano'n lang naman yung sagutan namin. Pero mahal naman po yung lola ko. Totoo lang, nalulungkot din po ako. Kasi ako po yung sabi ko siya namatay. Sabi ko siya namatay. Hindi ko, feeling ko nga po, hinintay niya lang po ako ng gabi na yun. Kasi nung umaga po, dumating po yung Uncle Arthur po. Tapos yung nagbantay sa kanya. Tapos yung po, pagdating ko, pinapakain ko po siya gabi-gabi. 16 days po kami sa ospital. So, 16 days ko siya pinapakan. Every 11 o 12 o'clock, pinapakain ko siya sa ospital. Kasi alam po, yung huli po. Kaya pala po, pagdating ko, hindi na siya nagsasalita. Ako naman, iniisip ko, ayoko siyang gisingin kasi wala ko nung first day namin, sobrang sakit daw ng tiyan niya. Tapos araw-araw hindi siya nakakatulog. Kaya nung gabi yun, sabi ko, hindi ko siya gigisingin kasi nga, nakakita ko siya na parang nakapagpahinga siya ng buong araw, buong gabi. So, akala ko naman, okay na siya. Sabi ko nga sa mama ko, kukunin ko na siya ulit. Sabi ko sa mama ko, sabi ko, akin na siya. Kahit hindi din siya lumabas sa ospital, sabi ko sa mama ko, akin na siya sa bahay, kukunin ko na yung lola ko. Sabi ko, ay mama, wag mo siya papuntahin kahit saan. Tapos sabi ko, kasama niya, pumunta na kami ng Antipolo. Sabi naman niya sa akin, oo daw. Sabi niya, sige, uuwi na tayo. Sabi ko, sige, oo siya sa akin. Tapos kami, nag-CR lang ako. Pagkatapos ko siya pakainin. Pagkatapos ko sa CR, yun ako. Yung ECG niya mababa po ng 40 hanggang 20. Tumakbo na po ako sa nurse. Pagkatapos po sa nurse, may kasama po kami bakala. Tumakbo sa akin. Sabi, okay, may lola mo kasi ng 100 daw. Kaso pagbalik ko po, bumaba ulit yun. Nagdire-diretso na po siya. Ayun po yung nangyari nung gabi namin. Matulog, hindi po ako makatulog. Kasi nakikita ko si nanay. Kung paano siya namatay. Kasi hindi ko alam kung nakabawi ba ako sa kanya. Sa mga lahat ng ginawa niya sa akin. Sa mga anak ko. Hindi ko po alam kung naging masaya pa siya sa akin. Pero nagkakasalamat po ako sa kanya. Sa lahat po ng mga ginawa niya sa akin. Sa mga pag-aaral ko, atin sundo. Kasi kasi sobrang higpit po din sa akin eh. Kaya minsan, alam ko naman mahal na mahal niya. Kasi siya niya, teenager. Parang nasasagot mo. Pero, naimahal na mahal ko kita na
Sana naging masaya ka po habang nabubuhay ka. Ayun lang po. Auntie, maudi lang daw mo itan. Narod auntie, tilang mamimisbikin ka at aramid mo ako. Tanumay ka, Jay. Tanong mo ka balay mi auntie. Kanayong ka lang amang pagpakatawa ka na kani. Nagi Jay auntie, ang mga pulos, balipatan ka. Tapos tanumay ka. Sumarong ka rin kay balbalay mi auntie. Katata ka lang auntie nga. Magpagpakatawa ka na kami, oray pa yun, mampandok kami, ante. At ka lang amang liliwa ka na kami, dagiti apo, ante, ti. Ami nga, malipatan nga, arabid, buo ka na kami, sagnang rodano. Hindi na ba yan nga, hamka nga. Iyo umay, nagbakasyon, ikaw yun ang kinat. Awan ka ba na sa layang? At nga, saksakit. Iso nga, itaan di ba uli nga, may bakit ante, kargararangan na kanto ka di ante ata, madakang kadlangan na karoon at ako, ante, nagitakat lang ante di, daw-dawat miking ka. Iso nga, nagita kanayon ko nga, malaglagay po nito na kuwa, malimis na ako, tangakan kanayon. Antites. So, meron pang dalawa siyang kapatid, si Kimuel, tsaka si Steven. Si Steven po ay nasa Australia, kaya hindi po siya makaka-message dito. Si Kimuel, bukas or mamaya darating. Hirap kasi magsalita, lalo na sa ganito. Kaya kasi hindi kasi kami nagsalita, lalo na si Mama nawala din 6 years ago. Tapos kayo naman, si Lola naman. Kasi last year, namin siya tumira hanggang sa yun na na-confine siya hanggang ngayon. Sa akin siya huli, nakita ko yung panghihina niya. Paano mahal kita, nanay? Hindi ko sinasabi yun, pero ngayon, ito yung huling chance para sabihin ko yun. Lagi kasi kaming sabay sumasamba. Lagi kaming maaga sa pagsamba. Lagi niya akong sabihan, Jenny, tara na. Magsamba na tayo. Ako naman, sige na, tara na. Lagi ko siyang inaakay-akay. Kaya masaya din ako na sa amin siya tumira bago siya nawala. Ang advice niya sa akin lagi, manalig sa Ama. Kapag may mga problema, dumalangin lang sa Ama. Maraming salamat din dahil kaanib siya sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko malilimutan lahat ng pag-aalaga mo sa amin nila Kuya Kim tsaka nila Papa. Maraming salamat, Genevieve. And now, sa kanya nga, Ante, estudyante namin, mabait po, malalahanin, mapagmahal. Nasabi na po lahat yung mga nagsalita kanina. Ante, salamat sa mga sinabi mo sa akin na sasabihin na mabait, magpapakabait kayo, na ganito. Pero talaga yung walang nanay, walang tatay, walang gulo, walang nagiging. Kamusta na lang mga nanay, tatay, lolo, lula, yun ang sila pag nagkikita kayo. Maraming salamat sa mga moment mong naiwan sa akin.
Ayun po, magandang gabi po sa inyong lahat. At napaka-grateful ko dahil nagkaroon ako ng mabait at mapagmahal na lola, si Lola Trinidad. Kaso nga lang, nakakalungkot talaga kasi talagang malungkot po yung pangyayari ngayon dahil siguro yun po ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Bagamat lahat po tayo ngayon ay nagdadalamhati, kung meron man po akong babalikan sa buhay ko na pinakamagandang nangyari sa buhay ko, ayun po ay nagkaroon ako ng pinakamabait, mapagmahal at malambing na lola. So napakalaking kawalan po siya sa buhay ko. At ipinagpapasalamat ko po na lahat ng mga memories, lahat ng aming pinagsamahan, hindi man lagi kami magkasama, pero yun yung masarap alalahanin at masarap balik-balikan. At yun lang, sobrang mamimiss ko siya. Kasi pagkausap ko si nanay, kahit napakadami kong problema, kahit napakalungkot ko, pero pagka nakikita ko na siya at nakakausap, naiibsan yun. Kasi nga, napakalambing niya eh. Talagang mapagmahal siya, lalo na sa kanyang mga apo. Ayun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, magandang gabi po sa mga kamag-anak ni Nanay, Ilocos, mga kapatid, sa mga apo, mga anak po niya. Huwag niyo na ako tanungin kung sino ako. Kung sino ako sa buhay ni Nanay. Lagi kaming, lagi kong ginyojoke kay Nanay. Nay, ako po yung nawawala yung anak, matagal na. Sabi na, hindi na, ikaw nga. O naman, kaya mamagil mo na eh. Pero si Nanay, marami kaming moment yan, mga sa may hirap. Ayoko niya. Hirap. Si Nanay, masungit yan. Pag nakita mo siya, sabi ko, masungit to. Pero pag nakausap mo siya, talagang lahat ikukwento niya. Simula nung pag-alis niya ng Ilocos hanggang dito. Marami siyang moment na sinasabi niya nakipagsapalaran siya dito sa Manila. Marami siyang up and down na nangyari sa buhay niya. Maraming paghihirap, may ginawa naman. Kaya lang mas marami siyang paghihirap na nangyari. Simula nung nakipagsapalan siya sa Manila, yun yung kwento niya. Si Nanay, marami kaming kapitbahay kaibigan niya. Hinahanap siya kasi sabi niya, tawag sa kanya Joker. Joker yan eh, yung palatawa. Miski hindi ka na kilala, babatiin ka na. Pala kaibigan siya. Joker nga tawagin sa kanya eh. Pagka nagpapasama sa akin siya sa Sinong Citizen, sabi nga mga kasama niya, "Uy, ganyan Joker natin." Yan, masaya sila. Pero, masayahin si Nanay, pero deep inside, pag nakausap mo siya, ano yun yung kalungkutan niya? Kalungkutan niya yung nangyari sa kanya sa buhay. Wala na umalis na siya sa Ilocos. Hanggang dito. And nakalatay siya sa ospital. Ang dami niyang hinahanap eh. Hindi ko makilala ng mga binabanggit niyang pangalan. Sa Ilocos, mga anak na, mga kuya. Dami yung binabanggit. Oo lang ako nung oo, hindi niyo kilala. Pero sabi ko niya, kaya mo yan.
Pag gumaling ka, ako mismo mag-aaral kayo sa Ilocos, sasama. Ihatid po kita. Sabi nga, sige nga, sige. Sabi nga. Sabi ko, pagaling ka. Pero, wala eh. Hanggang dyan na lang siya eh. Sabagay kasi ang buhay kasi ng tao, hindi naman natin masabi. Yung nanay niya, bonus lang nga sa kanya kasi 82 years old siya. Bonus niya sa kanya yun. So, tayo mga anak, mga apo, mga kapagilan, no? Nawala si nanay, dapat handa na tayo. Oo, umiyak tayo una, pero pagkagaling pa sa maaari na natin siya maintindihan kung bakit siya nawala. Kasi nawala siya, may purpose eh. May purpose siya, kaya siya nawala. Yung mapagbuklod-buklod niya ang kanyang pamilya. Ayun ang purpose niya. Kaya siya nawala. Problema nga lang, wala siya. Hindi na kayo nakausap. Pero, okay naman na kay nanay. Ang masabi ko lang kay nanay, kinuha na siya ng ama dahil siya naging Iglesia ni Cristo. Naging siya active sa mga aming religion. Ang buhay niya, inano niya sa ama, sa Diyos, binigay niya na. Lagi na binabanggit yan nung nasa ospital. Ama, binigay ko na po sa inyo yung buhay ko. Kung gusto nyo akong kunin nyo na po ako. Hindi ako magreklamo. Ayun ang siya sabi na lagi. Sabi ko na kaya ko pa yan, pero talagang wala. Kasi di na nga natin ang buhay. Kukuhain tayo talaga. Kung gusto niyang kuhain. Gusto man natin pagalingin. Gusto natin siyang gumaling. Pero wala tayong magagawa eh. Basta sinabi ng Diyos, umuwi na kita. Pero papasalamat na lang tayo dahil sa Kanya. Nagkaroon tayo ng sama-sama dito, mga pamilya. Yun ang purpose niya. Yung magsama-sama ang mga pamilya bawat isa. Kaya, Nay, maraming salamat po sa moment. Maraming salamat sa pagsasama natin ng mahabang panahon na nandito po kayo sa Kogyo. Maraming salamat po, Nay, dahil tinuring niyo akong anak din. Tinuring niyo rin akong kaibigan. Dahil po, alam ko magkasama na kami ni Mama. Nay, maraming salamat dahil supportive kasi yan eh. Miskin din ako anak o kamag-anak. Supportive yan. Kaya maraming salamat sa mga samahan natin, mga sa senior, citizen, ako senior ha. Nasamahan ko lang siya. Maraming salamat, Nay. Pagka nagpa-check up siya, kukuhain niya ako sa tindahan. Pamaman ako. Sige, Nay. Walang problema. Yun yung mga moment namin na banding namin sa ospital. Hindi sa banding namin lagi sa ospital. Check up, yun ang banding namin. Pero, salamat pa talaga. Dahil, Nay, alam ko makapagpahinga na kayo. Parang naalala ko naman nagsabi magpahinga ka na eh. pero Nay, salamat talaga. Alam ko, nasa aman na kayo, Ama. Nasa aman na kayo. Nasa banal na kayo ng kung gusto nyo puntahan, diba sabi nyo sa banal na tahanan. Alam ko, alugin nyo po ko Nay. Salamat po. Sabi ko lang pong gabayan nyo na lang po yung mga anak nyo, mga apo. Kasi naman sila pumunta na gabayan nyo na lang po. Yun na lang, maraming salamat po. Maraming salamat. Ito po bilang isang magkakam. Mapagmahal si nanay. Sa bahay namin talagang kilala siya, hindi siya suplada. Lahat ng makita niya. Hello, my dear. Ganyan niya. Kaya talagang mga kapitbahay ko talagang didilig siya. Hindi talaga suplada. Saka
sa mga ako niya, talagang supportive siya. Kaya hindi siya hindi mo magpaalala ng mga kabutihan, ng mangyayari habang nag-aaral ang kanyang mga apo. Napakabuti mo na talaga. Napakabait mo at hindi siya madamot. Pag nakakatanggap siya, talagang pa. Talagang sinishare niya sa mga apo niya rin. Nakakatigil sila. Kaya hindi ka na pahabain. Maiyak pa. Yun lang na, salamat sa lahat-lahat. Ano yun? Sapagkat nag-ibon-ibon ko, mga magkakapag-isip. Opo. Dahil sila yung hangalan ko. Opo. Dahil kakulaan na namin siya. Opo. Ang namin Diyos. Opo. Sumasampalataya. Amen. Sa loob ng iglesia. Opo. Kapag kami namatay. Opo. At tinawin mo ang buhay namin. Opo. Ang maraming Diyos. Opo. Sumasampalataya kami. Kami maharap ni sa bayan. Amen. Sa langit, inihahanda ko sa iyo mga anak. Sa langit wala ng kamatayan. Wala ng hirap, wala ng panambita. Amen. Bawang pagpupuri doon. Salamat po ang Diyos. Mapalad kami, iglesia kami ni Kristo. Amen. Kaya ikinarangal po namin. Kaya salamat. Magmamatay ay isang papalad biyaya at pagpapala sapagkat natapos na ang aming mga tabuhin. Amen. Kapayaman namin hihimlay sa amin. Kalagyan ang sa muling paparahin ng iyong anak, ang Panginoong Jesucristo. Sa araw na iyon, ang unang bubuhay na magmuli, ang mga namatay na iglesia. Ama, meron mang hindi pa iglesia ni Cristo. Pagkamiling namin sa tumandaling ito, ang mga kapitbahay namin, na aming iniimbitahan sa umanip na sa iglesia, at makilig na iyong mga salita. Mahal namin sila. Gusto rin namin sila maligtas. Kasama sa tunay na paglilingkod sa iyo. Sana, loobin naman ang mga naritong hindi pa iglesia. Pagsuri, alamin nila ang nasa loob ng iglesia. Upang pawatid nila ang tunay na kaligtasan pangako mo po sa iyo. Panginoong Jesus, dumadalangin din kami sa iyo. Ipamagitan mo po sa aming dalangin. Ikaw na rin ang tumupos na aming maraming kasalanan. Kapagkat alam namin ikaw ang tunay na nagdusa upang matubos kami sa aming kasalanan. Amen. Ama, nagbabalik loob kami lubos ang aming pagdusa. Lagi kaming nakablay sa iyo pamamahala. Ikaw ang bahala sa mga naiwang mga mahal sa buhay. Naway, patuloy din hindi pa ang malisyon na pangangatawa upang patuloy pa namin magamit sa mga pagsamba at paglilingkod. Lubos na po ang aming pag-asa. Tinanggap po aming mga dalangin na lahat aming hinihiling o Diyos sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Actually, na-describe ko na siya kanina. Para siyang spotlight sa family. Kasi sabi ko nga, siya ay mother to everyone. So, kung talagang nakasalamuha, nakilala niya si nanay, pagbungad niya pa lang, nak, kumusta ka na, nak, magandang umaga, nak, magandang gabi, ganon si nanay sa lahat. Tapos, very positive kung ano yung mga alaala niya sa bawat isa. Sobrang kasiyahan lang yung mga gusto niyang sabihin. Wala man kami or ako na mga material na bagay na naiwan sa amin or
or pinamana. Pero yung legacy, yung wisdom, yung faith at paniniwala ni nanay, kagaya ko sa akin, sinuportahan niya ako sa lahat ng desisyon ko. Binigyan niya ako ng lakas ng loob ng mga panahon na sobrang down na down din ako. Ayan. So, mananatili yun lahat sa puso't isipan namin and hindi ka namin makakalimutan. Patuloy namin dadalhin lahat ng wisdom na na-share mo sa amin. Hanggang sa mga susunod na generation. Yun. Proud kami sa lahat ng ginawa niya para sa family. Yung pakikipaglaban, pakikipagsapalaran niya sa buhay. So, isa si nanay sa mga magulang na dapat na ina-idolize yung sacrifice para sa mga anak, sacrifice niya na nabuhay yung sinabi ni Auntie Jo, totoo po yun na nabuhay siya mag-isa. Halos hindi ko rin ma-imagine na mailagay ko yung sarili ko sa kalagayan ni nanay na bata pa lang siya. Mag-isa siyang nakipagsapalaran dito sa lungsod. Sobrang hirap po dito sa Manila. Actually, may pera ka na, may business ka na, pero mahirap pa rin makipagsapalaran. Pero si nanay, teenager pa lang, di ba? Nakayanan niya. And very proud siya na andito na yung mga anak niya, yung mga apo niya, marami ng narating, malalayo na, and mga matatalino, mabubuting tao, and sobrang totoo rin yung sinabi ni Uncle Gary na bonus talaga na 84 years old na siya. Na feeling ko din talagang fulfilled na ang kanyang buhay. Kasi yung father ko actually, kaka 60 years old pa lang nung nawala siya sa amin. So, sobrang sakit din yun sa amin. And, pero nung time na yun, naisip ko, masaya na rin yung father namin. And ngayon, kasama niya na si nanay. And si nanay, malayo na ang natahak. So, very much fulfilled. And syempre tawagin natin, gusto ko rin marinig ang message ni Auntie. Hanggang kanya-kanyang napunta na sila, nakalipat na sila ng ibang place. Pero malapit lang din sa bahay din namin. Siyempre pagbata ka pa. Narinig ko kasi ano yun eh. Nanay training. 1960s? 70s? Ikaw yata yun. Grade 1? Mukha 70s naman. Nanay training. Ano eh, ang naalala ko sa kanya, medyo sentimental ko eh, nanay training. Yung generation noon, mga parents noon talagang ano eh, disciplinarian. Isa yan. Ayan yan eh. Yung nanay ko, Christopher, Alice, kaya nanay training. Wala akong ibang, pag nire-recall ko, as a mother na ngayon ako, naisip ko talagang ano, yung very devoted siya sa family, na wala akong basta maalaga, masilbi, as a wife, as a mother to her children, talagang housewife, with, although, ang talaga nagtatrabaho before, yung si Tatay Pedro lang, pero siya, talagang super, alaga talaga, yung priority was her family. Ano pa? After, kailan ba yun? 80s na, when they transferred na to 18th Avenue, nga pala, ang nakita ko sa kanilang couple, very ideal,
Kasi nagbi-business sila eh. Barbecue. Una, ang naalala ko, nagtitinda ng mansanas sa Cubao. Ako din before with my, di ba, may tayo magtinda-tinda before eh. Time ni Marcos time yun eh, ni senior. Tapos sila rin. Habang naghahanap buhay si Tatay Pedro, nandyan lang din si Nanay Trini. Talagang support 100% yung support niya to her husband talaga. Kasama yung kids. So, very sweet. Ideal. Nakakatuwa pagka naalala ko to. Kumbaga, hindi man masabi na, kumbaga, money is not everything. Talagang siya, love, respect, at saka yung devotion niya nga lang to her family. Nakita ko talaga yun. Nakatatak sa utak ko yun hanggang ngayon. Medyo iyakin. Mahilig sila ni nanay ko, mag-exchange note. Lalo na pag ang pinag-uusapan yung mga manugang. Ganon. Anyway, last time I saw her, pumunta ako sa labor hospital, and she was okay naman. Naalala niya pa rin ako, ang ganda ng memory niya. Tapos, yun nga, after, gulat na lang ako, inatake na siya, cardiac arrest, and just what I heard, sabi ni Ella, she's 84, and I think such a big blessing na kasi 84 is 84. My mom died when she was 53. Very soon. Very soon yung mother ko. 53 years old only. Kaya nga. So, yun lang. I think, hindi naman gusto, but she's happy enough now kasi ako nakita ko talaga yung love story nila yung relationship nila ni Tatay Pedro. Nakakatuwa, nakaka-inspire. So, miss niya yun. Miss niya na. Nanay Trini, I know you're happy now. Thank you for being kind to us. Wala akong masabi. Basta strict woman yan. Disciplinarian. But kind-hearted na iyakin yan si Nanay Trini. Iyakin. Just like my mother din. Talagang pag naalala niya, siyempre, si Tatay Pedro, kasi nga, maganda yung samahan nila mag-asawa eh. Talagang, kumbaga, parang made in heaven, ganun yung dating. Siyempre, namimiss niya rin yun. Saka, prangka yun. Hindi mo magandang paninindigan nun. Hindi mo mabola, parang gano'n. Kaya nga, maswerte the family of Nanay Trini, to Ate Susan, Jocelyn, and of course, yung youngest, si Ayan, si Tess. Look at you now. Talagang makita mo paano kayo pinalaki, di ba? Nandun walang... Tingnan niyo po ngayon, puno na ng building, napaka-polluted, iba nung panahon namin. Ang naalala ko lang po sa kay nanay, ayan, pumupunta kami, tapos ang dadaan kami doon, yun naalala ko yung parang, yung footbridge,
sa gitna. Tapos, nandun din ang kapitbahay niyo, parang dingding lang pagitan ni Aling Luz. Humingiti yan, hindi talaga. Pag pumupunta kami, makukulit, wala akong maalala na we're not welcome. Basta, pag sa tinawag to, pinapayagan, lalo magkaibigan ko kasi kasin ko si Angie. Yan. So, sabi ko nga, ito pa, last, hindi ko hahabaan pa ito. Sabi ko nga kay Josie, sana nag-invite nung buhay pa. Tapos birthday, pupunta po talaga kami. Yan. Eh ngayon, it's never too late. Andito naman, at nagkita kami ulit. Sabi ko hindi ako sumisilip, pero nasilip ko ka. Parang dinala ako. Okay, palakpakan po natin siya kasi good mother, good sister, good family. Ay, kakanta talaga ako. Ang trabaho ko po talaga, until now, naging singer ako. Singer kami yan. Ako ang nagpatuloy. Ang puso ko, ito, ngayon, lumisan ka sa buhay ko. Kung kailan, para tayo ito, my friend, sumikat ang araw at ang aking mundo. This is for you. Listen to the lyrics. Nagdoon ka na, oh. Paano ng mga buhos ko ngayon wala ka na sa buhay ko. Paano mga pagganap, mga pagako sa bawat isa. I had a few, but then again, the future mansion. I did what I had to do, and so without exception, I planned each choice, each helpless step along the byway.
more, much more than this. I did it my way. Yes, the I should and I know much more than I could do. But who knows where I was now? I know that's been out. I was young. I love to cry. I had the share of your sin, and now I feel so sad. I find it all so easy to think I did all that. I said, not in the shower. Oh no, oh no, I did my way. Oh, what piece of romance, but I shared. You never said precious love. You say the things you truly feel, and my love, the world is forever. Yes, I took the world and did it my way. Thank you so much. I was down in love, feeling so loved. You took my hand and smiled. Oh, what a strange show me to way. And now I finally found my routine. I still become excited, confused and didn't know what to do. Hey, I almost gave up, but you gave me hope. You made me strong as the days went on. You made me live again. I was lost in the dark, my lonely road. You took me home and made me your star. You will always stand together. Where you raise your hearts when things went wrong, you made it right. You made my day so proud. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. You turned me home and made me your own. Now we got leaves, a different leaves, back on my feet.
the place for the you taught me how to be strong. You make me live again. You make